Mula nang pumanaw ang asawang si Ella, hindi na naniniwala pa si Wilmer na muli siyang magmamahal at magiging masaya. Pero, totoo pala na kapag unti-unti nang nawala ang sakit at natutunan mong tanggapin ang lahat, ay darating ang taong magpaparamdam sa'yo na masayang mabuhay, na may dahilan ang lahat ng nangyayari. Sa nakalipas na 3 taon, palaging sinasabi ng nanay ni Wilmer na mas mabuti kung magkakaroon ng nanay ang kanyang anak. Wilmer, bata pa ang anak mo. Kailangan niya ng ina. Kailangan ka rin ng anak mo kaya magpakatatag ka. Ang hiling ko, sana isang araw, makahanap ka ng babaeng magiging mabuting asawa at nanay sa iyong anak. Kailangan mo lang pumili ng mabuti. Total, marami naman ang umaligid sa'yo. Si Wilmer ay isang negosyante. Nagmamay-ari siya ng kumpanya na related sa food industry. Isang araw, dumating sa buhay niya si Ingrid. At makalipas lamang ng 1 buwan, napagtanto niya na marahil ay ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Mabilis nagkapalagayan ng loob si Ingrid at ang 6 na taong gulang niyang anak na si Tim. Pero, ito rin pala ang magiging dahilan ng kanilang pagtatalo sa mga susunod na buwan. Nag-propose si Wilmer kay Ingrid at naging enggrande ang kanilang kasal. Masaya ang nanay ni Wilmer sa balitang ito. Anak, ngayon hindi na ako natatakot mamatay. Alam kong nasa mabuting kamay na kayo ng aking apo. Mama, ano bang sinasabi mo? Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Bibigyan ka pa namin ni Ingrid ng apo. Di ba? Gusto mong magkaroon ng babaeng apo? Tsaka dapat hintayin mo munang mag-asawa at magkaanak yang si Tim. Nakangiting wika ni Wilmer. Matapos ang honeymoon ng bagong kasal ay nagsimula silang mamuhay bilang isang pamilya. Ayon kay Wilmer, masaya at maayos naman iyon. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon si Wilmer ng malaking problema. Nagsimula iyon nang magkasakit si Tim. Palagi itong nilalagnat at sinisipon, pati na inuubo. Hindi maintindihan ni Wilmer kung ano bang nangyayari sa kanyang anak. Mahal ni Ingrid si Tim, kaya gumagawa rin ito ng paraan kung papaano ito matutulungan. Pero, walang nagbago sa kondisyon ng batang lalaki. Sunod-sunod ang nangyayaring pagkakasakit nito na kung dati ubot-sipon lang, nagkaroon na siya ng singaw at bronchitis. Bakit hindi natin siya i-confine sa ospital para mas masuri pa ng mga doktor? O kaya ipadala natin sa mga healthcare facilities? Sa mga nakaraang check-up at resetang gamot kay Tim, parang hindi naman gaanong effective. Wika ni Ingrid. Pero Ingrid, napakabata pa ni Tim para i-confine sa ospital, para pag-aralan ng mga doktor. 6 na taon pa lang siya at dapat sana ay nag-e-enjoy siya sa pagiging bata. Alam ko naman yun, Wilmer, pero mas mabuti na siguro yun. Ipadala natin siya sa health camp kung saan maraming nurse at doktor ang titingin sa kanya. Malay natin, doon siya gagaling. Tsaka pwede naman natin siyang bisitahin doon. Baka hindi talaga hiyang si Tim sa buhay at klima dito sa syudad. Napansin ko, mula nang dito tayo tumira ay nagkaganyan na siya. Ingrid, alam mo, hindi ko na alam kung anong gagawin. Okay naman si Tim nung pumunta tayo dito, tsaka wala naman akong nakikitang problema sa klima dito sa syudad. Wilmer, ginagawa ko na rin naman ang lahat ng makakaya ko para hindi magkasakit si Tim. Naaawa na rin ako sa bata. Lumuluhang sabi ni Ingrid. Sa totoo lang, nahihirapan na din ako. Lagi kong minomonitor ang mga kakainin ni Tim. Lagi siyang naka-aircon. Pinapalitan ko yung mga kortina at naglilinis ako dito sa bahay para walang alikabok. Kung ako ang tatanungin, ayoko rin naman siyang makonfine sa ospital o dalhin sa kung saan. Ayoko siyang mahirapan. Pero kung yun lang ang paraan para gumaling siya, bakit hindi natin gawin? Alam mo Ingrid, baka naman masyado na siyang nilalamig o nasosobrahan sa kaka-aircon. Hindi yun ang problema, Wilmer. Pawisin si Tim kaya mabilis mairita at mangati ang balat niya kapag mainit. Pero, hindi rin naman ako doktor kaya mas maganda kung matingnan nga siya ng mga espesyalista.
Iba pa rin yung mako-confine siya sa ospital kaysa check-up lang. O sige, siguro nga, tama ka. Pag-iisipan ko munang mabuti. Salamat dahil inaalagaan mo ang anak ko. Sa halip na i-confine sa ospital, nagrekomenda ang isa sa mga doktor na mas makabubuti kung dalhin si Tim sa Children's Recreation Center, kung saan tuturuan sila kung papaano ingatan at alagaan ang sariling kalusugan. Walang gadget at talagang nasa oras ang pagkain at may ehersisyo pa. Maganda rin ang kapaligiran at sariwa ang hangin. Yun nga lang, medyo may kalayuan iyon. Pero mas mabuti na yon kaysa turukan ng mga kung ano-anong gamot at sumailalim sa kung ano-ano ang bata. Sinang-ayunan naman ito ni Wilmer. Sir, meron kami ditong individual approach, depende sa kondisyon ng bata. Wika ng babae sa Children's Recreation Center na binisita ni Wilmer at ni Ingrid. 2 buwan ang minimum na dapat itagal ng inyong anak dito sa Recreation Health Center. Hindi lubos na nauunawaan ni Wilmer kung ano ba ang kahalagahan at magiging epekto nun sa kanyang anak. Hindi pa siya handang mawalay ng ganoon katagal si Tim. Talaga bang 2 buwan dapat? Pagkukumpirma niya pa sa babae. Yes sir, 2 months ang minimum, pero huwag kayong mag-alala, pwede naman kayong bumisita kahit anong araw niyo gusto o anong araw kayo available. O sige, pwede ko bang makita ang kontrata at maging ang mga activities na gagawin nila dito? Ipinaliwanag ng babae ang lahat ng detalye at ibinigay rin ang mga dokumento na dapat pirmahan ni Wilmer. Matapos noon, si Tim na lamang ang kailangang maghanda, lalo na't 2 buwan rin siyang mawawalay sa pamilya. Ngunit, laking gulat ni Wilmer nang makita ang reaksyon sa mukha ni Tim. Para bang nakakita ng bituin ang mga mata nito. Ibig sabihin, pwede na akong makipaglaro sa ibang mga bata? Nakangiting tanong nito kay Wilmer. Nakahinga ng maluwag ang negosyante. Siguro nga ay mas makabubuti nang ipadala nila ito sa recreation at health camp para ma-develop rin ang communication skills nito. In-enroll naman nila si Tim sa paaralan pero nag-drop out nga ito dahil sa sunod-sunod na pagkakasakit. Tama nga si Ingrid, baka ito daw makakabuti kay Tim. Bulong ni Wilmer sa sarili. Subalit 1 linggo bago dalhin sa recreation camp ang batang lalaki ay nakaramdam ito ng matinding pananakit ng ulo. Laking gulat ni Wilmer nang maramdaman na napakainit ng noo nito. Bakit? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Ingrid nang makitang kumakamot na naman sa ulo si Wilmer at halatang problemado. May sakit na naman si Tim at mukhang mas malala ngayon. Sa tingin ko mas makakabuti kung wag na muna nating ituloy ang pag-alis niya. Sigurado ka ba, Wilmer? May 1 linggo pa naman tayo at sigurado namang gagaling siya bago dumating ang araw na yon. Nang gabing iyon, dinala si Tim sa ospital dahil nagpatuloy pa ang pagtaas ng lagnat nito. Ayon sa doktor, mas mabuti nga kung huwag na munang ituloy ang pag-alis ni Tim. Wilmer, alam kong excited na kayo sa recreation at health camp para sa anak ninyo. Pero mas makabubuti kung masiguro natin na maayos ang kalusugan niya. Sa ngayon, kumuha ka muna ng qualified na nurse na siyang mag-aalaga sa pasyente. Pagkaalis ng doktor sa silid na iyon, tumaas agad ang kilay ni Ingrid. Wilmer, bakit natin kailangan ng stranghero sa bahay natin? Ingrid, kailangan ko. Wala tayong alam pagdating sa mga gamot at tamang pag-aalaga sa batang may sakit. Mahal ni Wilmer ang kanyang asawa. Pero, pagdating kay Tim, handa siyang gawin ang lahat kahit pa tumutol si Ingrid. Tatawag ako sa agency bukas para humanap ng nurse. Alam ni Ingrid na desidido ang kanyang asawa, kaya hindi na siya nagsalita o tumutol pa sa gusto nito. O sige, kung yan ang makakabuti, walang problema sa akin. O paano Ingrid, pupunta na ako sa opisina. Ikaw na muna ang bahala kay Tim. Kung magkaroon ng problema, tawagan mo ako kaagad. Matapos noon ay umalis na si Wilmer. Hindi rin naman siya nagtagal sa opisina. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay.
May tiwala siya kay Ingrid pero mas kalmado siya kapag nasa tabi niya si Tim. Habang nagmamaneho si Wilmer sa may tulay ay napansin niya ang isang babae. Dinuduyan nito ang mga paa habang nakaupo sa railings ng tulay. Sa tingin niya, may balak itong tumalon. Kaya agad niyang inapakan ang preno ng kotse at patakbo niyang tinungo ang babae. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Pagod ka na bang mabuhay? Sigaw niya rito. Oo, tama ka. Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na inakala ko. Puro hirap na lang ang nararanasan ko. Humihikbing sabi ng babae. Sumama ka sa akin. Sumakay ka sa kotse ko. Wika ni Wilmer bago inilahad ang mga kamay sa babae. Inabot naman nito iyon at marahang bumaba sa kalsada. Anong pangalan mo? Tanong ni Wilmer para kahit papaano ay kumalma ang babae. Ako si Cora. Nakayukong sambit nito. Cora, sabihin mo nga sa akin. Bakit ang tulad mong bata at magandang babae ay iniisip na napakahirap ng buhay? Buntis ako. Pabulong na sambit ni Cora kasabay ng pagtulo ng mga luha. Congratulations kung ganun. Sabi naman ng negosyante bago napailing. Ibig sabihin, hindi lang buhay mo ang gusto mong tapusin, kundi pati na rin ang inosenteng bata na nasa iyong sinapupunan. Hindi ko naman yung gustong gawin pero nagmahal at nagtiwala ako sa kanya pero ganito ang ginawa niya sa akin. Humihikbing sabi pa ni Cora. Nauunawaan ko ang sitwasyon mo pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para tapusin mo ang buhay mo, pati na ng anak mo. Siguro sa iyo madaling sabihin yan, pero sa tulad kong wala nang malapitan at walang mapuntahan. Napakahirap. Nasan bang mga magulang mo? 2 taong gulang pa lamang ako nung iniwan kami ng tatay ko. Kaya mula nun, si mama na ang nagtaguyod sa akin. Naibahagi rin ni Cora na noong siya ay 14 na taong gulang na, nakilala ng nanay niya si Bobby. Di nagtagal, doon na rin ito tumira sa bahay nila sa probinsya. Si Bobby ang nag-ayos ng mga sirang gamit at kung ano-ano pang mga dapat ayusin sa loob at labas ng bahay. Masipag si Bobby at napakabait kaya natutuwa ang mag-ina. Nagpapasalamat din sila dahil sa wakas ay may katuwang na ang nanay ni Cora sa buhay. Ngunit, hindi yun nagtagal. Lumipas ang 3 buwan mula nang tumira si Bobby sa bahay nila ay doon lumabas ang tunay nitong kulay. Araw-araw itong umiinom ng alak at hindi na mapigilan. Isang araw, hindi na nakatiis si Cora sa mga nangyayari. Kaya naman, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit hindi na lang nito palayasin si Bobby. Total, problema lang naman ang dala nito sa kanila. Anak, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Kahit ganyan si Bobby, maaasahan pa rin naman siya. Makalipas ang halos 1 taon, na-diagnose ang nanay ni Cora sa pagkakaroon ng stage 4 lung cancer at tinaningan na rin ng doktor ang buhay nito. Wala nang chance na makarecover pa ito kaya mas pinili niyang manatili na lamang sa bahay kaysa mamalagi sa ospital para magpagamot. Parang naging isang kandila na lamang ang nanay ni Cora na unti-unting nauupos at ang pinakamasakit, wala siyang magawa para dito hanggang bawian na nga ito ng buhay. Nang mga panahong iyon, kasama pa rin nila si Bobby. Dito na ako nakarehistro, pati mga ID ko, dito na rin naka-address, kaya walang dahilan para umalis ako dito. Minsang wika ni Bobby. Hindi natutuwa si Cora sa bagay na ito pero wala naman siyang magagawa. Hindi naman gustong kasama ang lalaking ito sa bahay ay kailangan niyang pakisamahan. Hanggang sa nakilala niya nga si Steve. Naging magkasintahan sila at napagpasyahang magsama na sa isang bubong. Nagrenta sila ng maliit na apartment subalit nang malaman ni Steven na siya ay nagdadalang tao ay hindi naging maganda ang reaksyon nito. Iniwan siya ni Steven nang walang paalam. Dahil walang maibayad sa renta,
Napagpasyahan ni Cora na bumalik sa dati nilang tirahan. Ngunit napaluha siya nang makitang nasunog na pala iyon. Ayon sa mga kapitbahay, nagsimula daw ang sunog sa lumang linya ng kuryente. Alam ni Cora na baka hindi talaga sa linya ng kuryente nagsimula ang sunog, kundi sa bisyo ni Bobby na paninigarilyo kahit nasa loob ito ng kwarto. Desperada na talaga akong mamatay dahil wala akong pupuntahan at wala na rin namang tutulong sa akin. Wika ni Cora kay Wilmer. Laging mayroong paraan. Wika naman ng negosyante. Alam ko naman yon, pero wala akong balak na ipalaglag ang anak ko. Sabi sa akin ni Mama noon, wag na wag akong magpapalaglag dahil sa aking RH negative blood type ay hindi na daw ako magkakaroon pa ng anak. Swerte na nga at nabuntis ako. Napabuntong hininga na lamang ang negosyante. Gusto niyang tulungan si Cora pero hindi niya alam kung papaano. Ano bang kaya mong gawin? Derechahang tanong ni Wilmer kay Cora. Napalunok naman ang babae bago nagsalita. Sa tingin mo ba, porke may pera ka ay mapibili mo na ako? Hindi ako katulad ng iniisip mo. Taas kilay na wika pa nito kay Wilmer. Sandali rin siyang napaisip kung ano ba ang ibig sabihin ni Cora. At nang lubos niyang maunawaan kung ano ang tinutukoy nito ay sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Sandali lang, Cora. Natatawang sabi ni Wilmer. Iniisip mo ba na babayaran kita para bigyan ako ng aliw? Nagkakamali ka. Para mas klaro tayo dito, ang ibig kong sabihin, gusto sana kitang kunin bilang kasambahay. Mayroon naman kaming kasambahay pero sabihin na natin na medyo may edad na. Kaya kailangan ng makakatuwang. Kaya sana, gusto kong malaman kung ano ba yung mga kaya mong gawin. Ang totoo niyan, nag-aral ako ng 4 na taon sa medical school pero nag-drop out din ako. Bakit hindi mo tinapos ang pag-aaral mo? Sayang naman. Kahit buntis ka na, pwede ka pa rin namang mag-aral. Oo, pwede naman sana kaso nagiging emosyonal ako. Para bang biglang dumilim ang mundo ko at nagsara ang mga pinto ng oportunidad kaya nawala na ako ng pag-asa. Nang mga sandaling iyon ay biglang sumagi sa isip ni Wilmer na bakit hindi na lang kaya si Cora ang kunin niya bilang nurse ng kanyang anak. Total, 4 na taon na rin naman itong nag-aral sa kolehiyo. At kung tutuusin ay graduating na ito. Inoffer niya kay Cora ang trabaho pero ayon dito ay baka raw hindi niya magawa ng maayos ang kanyang responsibilidad. Hindi ba kayo tinuruan sa medical school? Tanong ni Wilmer na nanlalaki ang mga mata. Ilang beses tumanggi si Cora pero mapilit talaga si Wilmer. Siguro ay dahil na rin sa pagiging negosyante nito. Sa huli ay pumayag na rin siya. Magkahalong tuwa at hiya ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kanina lang ay ayaw niya ng mabuhay, pero ngayon, mayroon na siyang trabaho at bahay na matutuluyan. Sa buhay nga naman, hindi mo talaga masasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabilang banda naman, galit na galit si Ingrid. Hindi niya matanggap ang pagdating ng estranghero sa kanilang tahanan. Wilmer, bakit naman sa dami ng pwede mong kunin, isang pulubi pa ang napili mo? Tsaka bakit mo siya dinala dito? Baka sa halip na gumaling si Tim ay lalo lang lumala ang kalagayan niya. Ingrid, sandali lang. Kumalma ka muna. Ano naman ang basihan mo para masabing lalo lamang lalala ang kondisyon ni Tim? Mahinahong tanong ni Wilmer sa asawa. Nag-aral naman si Cora sa medical school. Yun nga lang, hindi siya nakagraduate. Siguro kung nakapagtapos siya ay isa siya sa mga magagaling na medical practitioner. Wilmer, sa'yo na nga mismo nang galing. Hindi siya nakagraduate. Nakairap na sabi ni Ingrid. Sa tingin mo ba, kukunin ko si Cora kung alam kong wala siyang maitutulong sa anak natin? Nag-uusap na kami habang nasa biyahe at dinala ko siya sa doktor ni Tim. Ang doktor na mismo ang nakausap niya at nagbigay na rin ng mga instruction. Ayon sa doktor, sa tingin niya ay mukhang si Cora ang tamang tao para alagaan si Tim.
Wilmer, hindi ko alam. Undergraduate pa din siya at buntis pa. Alam mo Wilmer, nagulat lang talaga ako sa desisyon mo. Alam kong napakaingat mong tao lalo na pagdating kay Tim. Pero maniwala ka sa akin. Magiging maayos rin ang lahat nang wala yung Cora na yan. Hindi ko rin alam, Ingrid. Siguro talagang nakitaan ko ng potensyal si Cora. Nung ikinuwento ko sa kanyang tungkol kay Tim, halos pareho ang diagnosis niya sa doktor. Ayon kay Cora, isa daw sa mga dahilan ng pagkakasakit ni Tim ay dahil sa kwarto na kanyang tinutulugan. Dapat na mapalitan ng mga gamit at kurtina at lagyan na rin natin ng halaman. Sa ganung paraan, mas mai-improve ang kanyang sitwasyon. Tsaka mas okay daw kung light color na kurtina ang gagamitin natin. Wow! Unang salta niya palang dito, gusto niya nang baguhin ang buong bahay, Wilmer. Napabuntong hiningang sabi ni Ingrid. Ayaw na ayaw niya talagang makasama sa iisang bubong ang babaeng katulad ni Cora na galing sa hirap. Pero kahit anong pagtutol pa ang gawin niya ay buo na talaga ang desisyon ni Wilmer. Hindi nagtagal, napatunayan ni Wilmer na tama nga ang naging pagpili niya kay Cora. Nakasundo ni Tim ang bago niyang tagapag-alaga. Parang malapit na kamag-anak ang turingan nila sa isa't isa. Lalong nagtiwala si Wilmer sa kakayanan ni Cora, pero para makasiguro na rin, napagpasyahan niyang mag-install ng CCTV camera. Gusto niyang makumpirma kung talaga bang ginagawa nito ng maayos ang trabaho kahit sila lamang ni Tim sa bahay ang natitira. At ikalawa, gusto niyang mamonitor ang kalagayan ni Tim kapag pumupunta siya sa mga business trip. Habang nasa opisina, nire-review niya ang ilang mga footage mula sa CCTV. Nakita niya namang ginagawa talaga ni Cora ang trabaho nito. Nakikita niya ring malaki ang improvement ng kondisyon ng kanyang anak. Ang tanging nagiging problema niya ay ang asawang si Ingrid. Alam ni Wilmer at pinagsususpetsahan niyang hindi masaya si Ingrid sa mga nangyayari. Makikita naman sa mga ikinikilos nito na ayaw niya talaga kay Cora. Minsan, bago matulog ay nagrereklamo si Ingrid kay Wilmer na napaka-unprofessional daw ni Cora. Hindi naman nagkokomento ang negosyante, pagkos inoobserbahan niya si Ingrid. Sa tingin niya ay pinagseselosan nito si Cora dahil talagang napapalapit na ito kay Tim. Noong una, hindi naman napapansin ni Wilmer ang itsura ni Cora. Pero nang makabili na ito ng mga bagong damit sa unang sweldo sa trabaho, ay doon niya napagtanto na maganda pala ito. Hindi may pagkakailang maganda rin si Ingrid, pero resulta na iyon ng palagian niyang pagpapaganda sa mga beauty salon at pagsusuot ng mga sunod sa usong damit at alahas. Sa susunod na business trip, bibilhan ko na lang si Ingrid ng mga bagong bag at sapatos. Siguradong magugustuhan niya yun. Tapos, yayayain ko siyang magbakasyon pagbalik ko para naman makapag-relax kaming dalawa. Nakangiting bulong ni Wilmer sa sarili. Plano niyang sabihin ang lahat ng iyon kay Ingrid sa susunod na araw bago siya bumiyahe. Ingrid, baka ilang linggo rin ako sa business trip dahil bibisitahin namin ang iba't ibang planta. Sigurado ka bang magiging okay lang kayo rito? Ngayon lang ako mawawala ng ganoong katagal. Oo naman, magiging okay lang ang lahat pero hindi ko masisiguro kung yung ibang kasama natin dito sa bahay ay hindi magbibigay ng problema. Wika ni Ingrid bago sumulyap sa kwartong kinaroroonan ni Cora. Sa patuloy na pag-oobserba ni Wilmer sa tagapag-alaga ng kanyang anak ay wala siyang ibang masabi kundi salamat. Salamat dahil dumating ito sa buhay nila. Alagang-alaga niya si Tim. Palaging minomonitor ang timbang, ang pagkain at maging ang oras ng pag-inom ng gamot. Ayon na rin sa ibinigay na schedule ng doktor. Sa madaling salita, ginagawa nito ng maayos ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. At para naman sa qualifications ay talagang masasabi na pasadong-pasado ito at diploma na lang ang kulang. Umaasa rin si Wilmer na sana sa mga susunod na linggo ay magbago na rin ang pakikitungo ni Ingrid kay Cora. Ano namang problemang pwedeng mangyari habang wala ako? Tanong ni Wilmer sa asawa.
Hindi ko rin alam. Pero malakas ang kutob ko na lalabas ang tunay na kulay ng babaeng yan kapag wala ang amo niya. Hindi na nagsalita si Wilmer. Alam niyang kapag ipinagtanggol niya si Cora ay lalo lamang magagalit si Ingrid. Sa totoo lang, hindi naman nagsiselo si Ingrid kung mas mapalapit si Tim kay Cora kaysa sa kanya. Ang ikinababahala niya ay baka agawin ni Cora ang lahat sa kanya, lalong-lalo na si Wilmer. Kaya bago pa mangyari yon, gusto niyang gumawa ng paraan para madispatcha na ito. Ingrid, hayaan mo na si Cora. Ako nang bahala sa kanya. Alam mo namang ayaw ko nang na-stress ka sa mga bagay na hindi naman dapat. Pagkukumbinsi ni Wilmer sa asawa. Pagkaalis pa lang ni Wilmer patungo sa business trip nito, minanduhan agad ni Ingrid si Cora. Siya nga pala, Cora, mula ngayon, dun ka na lang sa kusina kumain. Pero bakit po? Bakit hindi natin siya kasabay kumain? Tanong naman ng batang si Tim. Tim, habang wala ang daddy mo, ako muna ang bahala dito sa bahay. Ayaw ko pa din. Nakasimangot na sabi ng bata. Gustong magalit ni Ingrid pero naalala niyang may CCTV camera nga pala at siguradong malalagot siya kay Wilmer kapag nalaman nitong sinisigawan niya ang anak nito. Tim, huwag kang mag-alala. May kasabay naman si Cora sa kusina. Doon din naman kumakain ang security guard at ang hardinero. Pati na si Manang. Kaya wala naman ako nakikitang masama doon. Ayoko. Pagmamatigas ni Tim. Tim, okay lang ako. Doon na lang ako kakain sa kusina tsaka pagkatapos ko namang kumain, pupuntahan na lang kita. Nakangiting sabi ni Cora. O sige, sambit ng batang lalaki bago nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos mag-almusal, naglaro muna sa labas si Cora at si Tim habang si Ingrid naman umisip ng plano kung papaano mapapalaya si Cora sa pamamahay na iyon. Sigurado naman akong may paraan para mapatalsik ang babaeng yun sa bahay na to. Bulong ni Ingrid habang naglalakad patungo sa kwarto ni Tim. Gusto niyang malaman kung may blind spot ba ang CCTV sa kwarto nito. Nang bigla siyang makaisip ng ibang ideya. Sinadya niyang iwanan ang wallet niya sa kwartong iyon dahil alam niyang ibabalik din naman sa kanya ni Cora. Sakto, makukuha na ng kamera na kinuha nito ang wallet niya. Ipapakita niya kay Wilmer na malikot ang kamay nito at baka marami nang ninakaw sa kanila nang hindi nila nalalaman. Pagpasok ni Cora sa kwarto, napansin niya kaagad ang wallet ni Ingrid kaya napagpasya niyang kunin iyon para isauli. Sa'yo bang wallet na to, Ingrid? Tanong ni Cora. Mrs. Castro. Aroganteng wika naman ni Ingrid. Sa'yo bang wallet na to, Mrs. Castro? Ulit na tanong ni Cora. Hindi naman siya gumagamit ng po dito dahil halos magkasing edad lamang sila. Oo, akin nga yan. Wika nito bago pa balyang kinuha ang wallet at agad binuksan iyon. Oh, nasan yung perang laman nito? Nanlalaking mga matang tanong ni Ingrid. Hindi ko alam. Sagot agad ni Cora. Hindi niya alam kung ano ba ang gustong palabasin ng aroganteng amo. Nakita ko ang wallet mo sa kwarto ni Tim kaya dinala ko sa iyo kaagad nang hindi yan binubuksan o tinitingnan. Ni hindi ko alam kung anong laman yan sa loob. Pero nakita mo naman. Tiningnan ko at wala na yung perang laman nito. 20,000 ang iniwan kong pera dito kasama ang credit card. Pambihira naman. Pati ba naman yun nanakawin mo pa? Siguro nga ganun ako katanga para kunin ang pera mo tapos ibalik ang wallet mo sa'yo nang walang laman. Natatawang sabi pa ni Cora. Oo nga't nagtatrabaho siya para sa pamilyang iyon pero hindi naman nangangahulugan na pwede niya siyang husgahan at pagbintangang magnanakaw. Lalo na kung wala naman talaga siyang ginagawang masama. Aba! Anong malay ko kung ano bang tumatakbo dyan sa ulo mo? Wika pa ni Ingrid. Sa tingin ko naglakad ka papunta dun sa hallway kung saan walang kamera. Tapos dun mo kinuha ang pera ko.
Tapos ngayon, magmamaang-maangan ka na wala kang alam? Sa bagay, sino ba naman ang magnanakaw na aaminin ang ginawa niya? Yung mga tulad mo talaga, hindi na nagbabago. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka nababagay sa bahay na to. Tsaka, yung palang ninakaw mo sa'yo na yon, siguro sapat na yun para sa last pay mo. Pero, wala naman akong ninakaw. Pagmamatigas ni Cora. Ayaw ko nang makinig pa sa sasabihin mo. Ang mabuti pa, mag-empake ka na. Bibigyan kita ng 15 minutes. At kapag hindi ka pa umalis sa bahay na to, mapipilitan akong ipakaladkad ka sa gwardya. O di kaya, sa istasyon ng pulis na lang tayo magkita. Doon ka na magpaliwanag. Mukhang marami ka pa yatang gustong sabihin eh. Maniwala ka sa akin, Cora. Sa ating dalawa, sino kaya ang mas paniniwalaan ng mga pulis? Ako na asawa ng negosyante? O ikaw na isang pulubi na pinulot lang ng asawa ko kung saang lupalop? Alam ni Cora sa kanyang sarili na wala rin namang mangyayari kung makikipagtalo pa siya kay Ingrid. Kaya naman, nag-impake na siya ng mga gamit. Pinapanood siya ni Ingrid dahil baka raw may ilagay siya sa bag na hindi naman sa kanya. Sinikap ni Cora na huwag umiyak sa harap ng aroganteng amo. Agad siyang umalis sa bahay na iyon nang hindi nagpapaalam kay Tim. Alam niyang iiyak lamang ito kapag nalaman na aalis na siya. Napabuntong hininga na lamang si Cora nang makitang kaunti na lamang ang laman ng wallet niya. Sapat naman ang naipon niyang pera para makapagrenta ng maliit na apartment. Ang perang iyon sana ang gagamitin niya sa panganganak at pagbili ng gamit ng bata. Pero mas importanteng makasurvive siya habang naghahanap ng ibang trabaho. Nang ikwento ni Ingrid kay Wilmer kung ano ang ginawa ni Cora ay hindi siya makapaniwala. Hindi niya lubos maisip na matapos ang ginawa niyang pagtulong rito ay magagawa pa silang gawan ng hindi maganda. Ni minsan, hindi niya naisip na pagnanakawan sila ni Cora matapos ang lahat ng kabutihang ipinakita niya rito. Matapos panoorin ang footage kung saan kinuha ni Cora ang wallet ni Ingrid ay mas nakumbinsi si Wilmer. Oo nga't hindi nakuhaan sa video kung talaga bang kinuha niya ang laman ng wallet pero wala namang dahilan si Wilmer para hindi paniwalaan ang sinabi ng kanyang asawa. Alam niyang hindi nito gusto si Cora pero hindi naman siguro magagawang magsinungaling ni Ingrid ng ganoon. Isa pa, mahal ni Ingrid si Tim. Alam nito na si Cora ang dahilan kung bakit muling sumigla ang pangangatawan ng bata. Oo nga't wala sa video na kinuha ni Cora ang laman ng wallet. Pero kitang-kita naman na hawak niya nga iyon. Alam mo Wilmer, gano'n naman talaga. Kapag malaki ang pangangailangan sa pera ng isang tao, nakagagawa ng hindi maganda. Sulsul pa ni Ingrid. Paano mo naman nalaman na mayroon siyang ganung problema? Tanong naman ni Wilmer. Hindi ko rin alam. Malay natin, baka mayroon siyang mga pinagkakautangan ng malaking halaga. Tsaka hindi mo rin naman siya ganun kakilala, di ba? Alam mo, mahirap nang baguhin ang nakasanayan. Kahit anong gawin mo, babalik at babalik sila sa dati basta makakita ng oportunidad. Napagtanto ni Wilmer na marahil tama nga ang sinasabi ni Ingrid. Baka nga talagang kinuha ni Cora ang pera. Pagkatapos mag-video call ng mag-asawa ay agad nilaklak ni Ingrid ang alak na nasa kanyang harapan. Tumawa siya ng malakas dahil nagtagumpay ang kanyang plano ng walang kahirap-hirap. Naranasan mo namang tumira sa magandang bahay at matulog sa komportable at malinis na kwarto. Kaya sa tingin ko, oras na para bumalik siya sa pusaling pinanggalingan niya. Nakangising wika ni Ingrid. Nasaan si Cora? Tanong ni Tim nang pumasok si Ingrid sa kwarto. Tim, hindi na magtatrabaho si Cora sa atin mula ngayon. Pero bakit? Tanong ng bata. Dahil ninakaw niya ang pera sa wallet ko. Mahinahong paliwanag ni Ingrid. Hindi yan totoo. Mabait si Cora at ikaw ang masama. Lumuluhang sabi nito. Kung ayaw mong maniwala, wala akong pakialam. Sabi ni Ingrid bago muling lumabas ng kwarto. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan ng pagkakasakit ni Tim ay dahil hindi siya makatulog ng maayos.
Malungkot at mag-isa ang kanyang pakiramdam at madalas rin siyang managinip ng hindi maganda. Tanging kay Cora niya lamang naramdaman ang totoong pagmamahal at pag-aalaga. Alam ni Tim na mahal siya ng kanyang ama, pero lagi itong abala sa trabaho. Maagang umaalis at gabi na kung umuuwi. O kaya naman, ilang araw na wala dahil sa business trip nito sa kung saan-saan. Kaya minsan lang sila makapag-banding. Samantala, si Ingrid naman ay walang pakialam sa kanya. Lagi itong abala sa pagpapaganda at mas priority nito ang pera ni Wilmer. Nagbabait-baitan lang ito kapag naroon ang kanyang ama. Sa kabilang dako naman, mula nang pinaalis si Cora sa bahay ng mga Castro ay nahirapan siyang makahanap ng matutuluyan. Sa unang gabi ay napagpasyahan niyang tumuloy sa isang apartel kung saan mura lang ang bayad. Nang sumunod na araw, sinikap niyang maghanap ng trabaho. Ang target niya sana, yung may kasama ng accommodation tulad ng pagiging kasambahay. Ngunit sa kasamang palad, walang tumatanggap sa kanya. Kaya naman, napagpasyahan niyang bumalik sa lugar kung saan siya dating naninirahan kasama ang ex-boyfriend na si Steve. Alam niyang mura ang renta ng mga kwarto doon dahil walang nagtatagal sa lugar na iyon. Delikado at madalas pa ang kaguluhan. Mabuti na lamang, agad siyang nakahanap ng maliit na apartment bago pa muling lumubog ang araw. Gayunpaman, hindi niya masasabing sinuwerte siya sa lugar na iyon. Dahil ang nagmamay-ari noon ay isang lalaki na palaging lasing at walang pakialam sa tenant. Pagpasok ni Cora sa silid ay marumi iyon at nakakasulasok ang pinagsamang amoy ng alak, sigarilyo at mga basurang napabayaan. Pinagtiyagaan na rin ni Cora ang lugar na iyon kaysa naman magpagala-gala siya sa lansangan. Di mo na kailangang mag-deposit. Basta, asahan ko na lang ang bayad mo sa susunod na buwan. Wika ng landlord na nakatira lang sa katabing bahay. Tumango lamang si Cora kasabay ang pag-asang sana makahanap siya ng trabaho. Total, hindi pa naman halata ang kanyang ipinagbubuntis kaya hindi niya nalang sasabihin sa kanyang a-applyan na siya ay nagdadalang tao. Napansin ni Cora na sa tuwing uuwi siya galing sa pag-apply ng trabaho, nakaabag na rin ang landlord sa tapat ng pinto. Naniningil na ito kaagad kahit wala pa namang isang buwan. Wala namang nagawa si Cory kundi magbayad ng kalahati dahil alam niyang hindi siya titigilan ng lalaki hanggat hindi siya nagbibigay ng pera. Di nagtagal, nakahanap si Cora ng trabaho sa isang restaurant. Hindi bilang waitress kundi bilang tagahugas ng plato at tagatapon ng basura. Lingguhan ang bayad at no work, no pay ang patakaran. Tumango lamang si Cora. Mas mabuti na yung lingguhan ang bayad para aabot iyon sa kanyang bayad sa renta. Sa unang linggo sa trabaho, naging maayos naman iyon. Nang matanggap niya rin ang unang sweldo, bumili siya ng pagkain na gusto niya. Nagtabi na rin siya ng pera nang sa gayon, hindi na mamroblema ng pambayad sa renta. Isang araw, kinailangan ni Corang sumama sa palengke upang mamili ng mga ingredients dahil late ang deliveries ng mga supply. Wala namang nakakaalam na siya ay nagdadalang tao, kaya pinagbuhat nila si Cora ng mga pinamili nang bigla na lang itong mawala ng malay. Dahil sa takot ng manager ay tumawag ito ng ambulansya. Hindi ligtas sa tulad mo ang magbuhat ng mga mabibigat. Dahil sa nangyari ay malaki ang posibilidad na makunan ka pa kapag naulit ito. Mas makabubuti kung magpahinga ka na muna ng ilang araw. Wika ng doktor. Napabuntong hininga na lamang si Cora. 2 araw pa lamang siyang nagtatrabaho para sa linggong iyon at hindi niya alam kung susweldohan siya dahil sa nangyari. Paano ko naman kaya mababayaran ng renta? Napabuntong hiningang bulong ni Cora sa sarili. Pero buti na rin yung dadala siya sa ospital dahil mas komportable roon kaysa sa tinitirhan niya. Isa pa, wala siyang iisiping bayarin dahil libre naman sa pampublikong ospital. Maging ang gamot ay libre na rin sa tulad niyang walang-wala sa buhay. Gusto niya sanang pakiusapan ang landlord na sa susunod na linggo na lang siya magbabayad dahil nasa ospital pa siya. Subalit mukhang mainit ang ulo nito. Wala akong pakialam kung ano man ang problema mo sa buhay. Labas na ako doon. Ang kailangan ko magbayad ka sa renta. Wika nito mula sa kabilang linya ng telepono. May iniwan akong pera sa kusina sa unang cabinet.
kunin mo na lang. Kukunin ko ng lahat ng to. Yung sobrang bayad. Sa susunod na buwan na to. Para di na kita abalahin pa. Wika ng lalaki bago ibinaba ang tawag. Tim, bakit hindi ka kumakain? Di ba paborito mong spaghetti kaya nagpaluto ako kay Manang? Wika ni Ingrid sa kanyang stepson. Ayoko. Nakasimangot na sabi ng bata bago inilayo ang plato na may lamang pagkain. Miss na miss niya na si Cora pero hindi niya naman iyon masabi kay Ingrid dahil alam niyang lalo lamang itong maiinis. Sa tuwing mababanggit niya pa naman ang pangalan ni Cora ay umiinit agad ang ulo nito at kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas sa bibig. Kumusta na kayo? Abot na hanggang ngiti ni Wilmer pagpasok ng bahay. Marami siyang dalang pasalubong galing sa business trip. Agad namang tumayo si Ingrid para yakapin at halikan ng asawa. Okay naman ang lahat. Nakangising sabi pa nito. Nasaan si Tim? Nasa kwarto na. Nagulat si Wilmer nang makitang namumutla ang kanyang anak. Masama na naman pala ang pakiramdam nito. Pero hindi sinasabi sa kanya ni Ingrid. Tim, anong masakit sa'yo anak? Namumutla ka. Daddy, gusto ko pong makita si Cora. Daddy, gusto ko pong makita si Cora. Pabalikin niyo siya dito sa bahay. Lumuluhang sabi nito. Anak, gustuhin ko mang pabalikin siya dito. Hindi pwede. Wika ni Wilmer habang nakatingin kay Ingrid na para bang tinatanong niya ito kung may alam ba si Tim sa nangyari kay Cora. Marahang tumango si Ingrid na noon ay nakatayo sa labas ng pinto. Daddy, alam ko na iniisip ni Tita Ingrid na ninakaw ni Cora yung pera niya pero hindi yun totoo. Mabait si Cora, si Tita Ingrid ang masama. Nilalamig na nga ako pero nilalakasan niya pa rin yung aircon sa gabi kapag natutulog na ako kaya lagi akong sinisipon at nagkakasakit. Anong ibig mong sabihin anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Wilmer. Tim, ano bang sinasabi mo? Bakit kailangan mo kong siraan sa daddy mo? Porke ba wala si Cora? Pasigaw na sabi ni Ingrid. Ingrid, huwag mong sinisigawan ng bata. Mahinahon pero mariing sabi ni Wilmer. I'm sorry. Pero Wilmer, dapat mong maintindihan. Ano Ingrid? Dapat kong maintindihan na mula nang umalis ako at umalis si Cora ay nagkasakit na naman si Tim. Kaya siguro, dapat rin natin siyang pakinggan. Ano? Kukunin mo ulit yung babaeng yon? Kung yun ang makakatulong sa anak ko, bakit ang hindi? Tsaka gusto ko ring marinig ang panig niya. Araw ding iyon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Wilmer. Hinanap niya si Cora. Alam niyang hindi iyon magiging madali kaya naman, humingi siya ng tulong sa mga kakilala niyang pulis. Unang pinuntahan ni Wilmer ang dating address ni Cora. Nagtanong-tanong siya roon. Ipinapakita niya ang larawan nito sa bawat tao na kanyang makakasalubong sa pagbabakasakaling nakita o namumukhaan nila ito. Halos mawala na ng pag-asa si Wilmer nang makatanggap siya ng tawag mula sa kaibigang pulis. At ayon rito, nakita raw niya ang nirerentahan nitong apartment. Pagdating ni Wilmer sa lugar ay agad siyang sinalubong ng landlord nito. Handa raw siyang magbigay ng impormasyon, kapalit ang munting halaga ng pera. Nag-abot si Wilmer ng 2,000 sa lalaki. Ngumisi naman ito bago itinuro ang isang pinto. Diyan nagrerenta yung babaeng hinahanap nyo. Kaso wala siya ngayon. Nakausap ko siya kahapon at balita ko'y nasa pampublikong ospital na malapit dito. Habang pinagmamasdan ni Wilmer ang barong-barong na bahay sa squatters area na iyon, napagtanto niyang kung talagang ninakaw ni Cora ang pera ni Ingrid ay bakit wala itong pera na pangrenta sa mas magandang apartment. Isa lang ang ibig sabihin nun, wala talagang ninakaw si Cora na kahit na ano. Nakaramdam ng hiya si Wilmer sa sarili. Sa loob ng 1 buwang pagtatrabaho ni Cora sa kaniya ay wala itong ginawang masama. Bagkos ay naging mabuti ito kay Tim at sa pamilya niya. Pagdating ni Wilmer sa ospital ay agad niyang nahanap si Cora. Muntik nang mawala ang ipinagbubuntis nito. Napayuko na lang si Cora nang makita si Wilmer. Ayaw niyang makita nito na namumugto ang kanyang mga mata dahil sa patuloy na pag-iyak. Nagkasakit ako sa dati kong trabaho kaya ako na ospital. Mahinang sabi nito. Napahawak na lamang si Wilmer sa noo.
Hindi iyon ang inaasahan niyang mangyari sa taong gusto niyang tulungan at sa taong nagtatrabaho ng maayos para sa kanya. Nung umalis ako sa inyo, naghanap ako ng trabaho at doon ako nawalan ng malay. Kaya dinala ako dito sa ospital. Cora, yun din ang gusto kong mapag-usapan. Ang tungkol sa pagpapaalis na ginawa sa'yo ni Ingrid. Muling tumulo ang luha ni Cora. Mr. Castro, wala akong ninakaw. Hindi ko ninakaw ang pera ng asawa niyo. Oo, kinuha ko ang wallet niya pero hindi ko naman binuksan yon at kaya ko lang naman kinuha ay para ibalik sa kanya sa pag-aakalang nakalimutan niya yun sa kwarto ni Tim. Oo, mahirap ako. Oo, wala akong pera pero ni minsan hindi ako nagka-interes na kunin ang hindi sa akin. Nang mga sandaling iyon ay naramdaman ni Wilmer na nagsasabi ito ng totoo. Naniniwala ako sa'yo, Cora. Kaya kung papayag ka, dun ka na ulit tumira sa bahay. Kailangan ka ni Tim. Kailangan ka namin doon. Tsaka, kailangan mo rin ng mas komportableng lugar na matutuluyan, lalo na sa sitwasyon mo. Pero, baka po magalit lang ang asawa niyo. Ako nang bahala sa asawa ko. Paniniguro ni Wilmer. Magpahinga ka na muna. Kakausapin ko na rin ang doktor. Wika pa nito bago nilisan ang silid na iyon. Noong makalabas na si Cora sa ospital ay sinundo siya ni Tim at Wilmer. Buti na lang, babalik ka na sa bahay. Nakangiting sabi ni Tim bago iniabot ang dala nitong mga bulaklak. Salamat Tim, nag-effort ka pa talaga. Namiss talaga kitang bata ka. Si Ingrid naman ay nakasilip lang sa bintana nang dumating si Cora. Inis na inis pa rin siya dahil bumalik na naman ito roon. Gustuhin niya mang gumawa ng masama kay Cora ay siguradong siya ang malalagot kay Wilmer. Mula noon ay sumigla na ulit si Tim. Mas gusto niyang katabing natutulog si Cora. Namamasyal din sila sa kung saan saan. Cora, alam mo, para kang magician. Paano mo nagagawang pasiglahin ang anak ko? Nung umalis ka, nagkasakit na naman si Tim pero ngayong bumalik ka, parang biglang nawala na naman ang sakit niya. Tsaka parang mas masaya siya ngayon. Wika ng negosyante. Sa totoo lang, wala naman talagang himala na nangyari. Sinisiguro ko lang na kumakain ng maayos ang anak nyo bago siya uminom ng gamot. Naaarawan siya tuwing umaga at nakakapaglaro sa labas. At syempre higit sa lahat, tama lang ang lamig o init sa kwarto niya lalo na tuwing matutulog na siya. Noong unang pasok ko sa kwarto ni Tim, napansin ko na masyadong madilim at makapal ang kurtina. Tapos ang lamig-lamig pa ng aircon. Yung tipong talagang magkakasakit ka kung ganoon ang kwarto mo araw-araw. Muling naalala ni Wilmer ang sumbong ni Tim sa kanya na nilalakasan ni Ingrid ang aircon tuwing gabi at siguro isa yon sa mga dahilan ng pagkakasakit nito. Noon unti-unting napagtanto ni Wilmer na posibleng sinasadya ni Ingrid na palamigin ang kwarto ni Tim para magkasakit ito. Tapos, ipapadala niya sa Health Recreation Center ng ilang buwan. Pero syempre, wala naman siyang matibay na ebidensya. Isa pa, ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda sa kanyang asawa. Minahal at pinakasalan niya si Ingrid sa pag-aakalang kasundo at mahal nito ang kanyang anak. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ay muli na namang binanggit ni Ingrid ang tungkol sa pagsabay ni Cora sa kanilang pagkain. Ayon sa kanya, dapat ay hindi raw ito sumasabay sa amo. Dapat sa kusina ito kumakain kasama ang ibang mga tauhan. Ingrid, pamilya rin ang turing ko kay Cora. Siya ang dahilan kung bakit bumuti ng lagay ni Tim. Tsaka wala naman akong nakikitang masama doon. Malaki ang tulong niya sa pamilya natin at tatanawin ko yung malaking utang na loob. Kung ganon, sige, naiintindihan ko na hindi mo na ako kailangan dito. Wilmer, siguro mas makabubuti kung mag-file na lang ako ng annulment. Ayokong magpakasal sa isang lalaki na hindi naman talaga ako mahal. Na bawat sasabihin ko, ako pa tong masama. Lumuluhang sabi ni Ingrid bago tumayo at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Siyempre, wala naman talaga siyang interes na makipaghiwalay. Paraan niya lang iyon para manipulahin si Wilmer. Naniniwala siyang susundan siya nito at hihingi ng tawad. At kapag nangyari yon, saka siya hihingi ng kondisyon na sisantehin si Cora
para na rin sa katahimikan nilang mag-asawa. Subalit, hindi nasunod ang mga plano niya. Ayon kay Wilmer, willing siyang ibigay kay Ingrid ang karapatan nito na maging malaya at makuha ang halaga na para sa kanya kapag naghiwalay sila. Bago ang kanilang kasal ay mayroon silang pinirmahan na prenup agreement kung saan nakasaad na walang makukuha na kahit na ano sa kanyang ari-arian ang kanyang asawa. Alam mo Ingrid, magpasalamat ka na lang din dahil hindi ka sasampahan ng kaso ni Cora sa ginawa mong pambibintang at paninirang ginawa mo sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam ang mga nangyayari dito sa bahay? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-file ng annulment. Wika ni Wilmer. Galit na galit si Ingrid kaya inihagis nito ang anumang mahawakan. Pero kahit anong gawin niya ay hindi na magbabago pa ang isip ni Wilmer. Kaya naman, napagpasya ni Ingrid na lisanin ang bahay na iyon. Akala niyo magiging masaya kayo? Pwes, magsama-sama kayo sa impyerno. Bulong ni Ingrid habang nagmamaneho ng kotse. Kinagabihan, bumalik siya sa bahay na iyon, dala ang ilang galon ng gasolina. Nang mga oras na iyon, nasa opisina pa si Wilmer. Abala rin ang mga trabahador sa bakuran at sa kusina naman si Manang, habang si Tim at Cora ay nasa kwarto. Naamoy na lamang nilang may nasusunog at nang dumungaw sila sa bintana, ay nakita ni Cora ang mabilis na pagkalat ng apoy. Agad niyang kinuha ang kumot at binasa iyon. Ipinambalot niya iyon kay Tim pababa ng hagdan. Dahil mabilis ang pagkalat ng apoy, nagtakbuhan ang mga tao sa harap ng bahay. May tumawag na rin ng ambulansya at ng bumbero. Alam ng mga tao na nasa loob pa si Cora at Tim. Pero walang maglakas loob na sugurin ang nag-aapoy na bahay. Isang himalang nakaligtas sila mula sa sunog. Pero si Cora, nawalan agad ng malay at isinugod sa ospital. May mga paso ito sa paa at braso, habang si Tim naman walang kagalos-galos. Napaiyak na lamang si Wilmer habang tinutupok ng apoy ang bahay na pinaghirapan niyang ipatayo. Labis naman ang pag-aalala niya kay Cora nang malamang nawalan ito ng malay matapos ma-expose sa nasusunog na bahay. Laking pasasalamat niya na rin dahil iniligtas nito ang kanyang anak mula sa trahedyang iyon. Habang nasa ospital si Cora ay inimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang may pakana ng lahat. Mabuti na lamang at may mga CCTV din ang kapitbahay, kaya kitang-kita nila kung papaanong binuhusan ng gasolina at sinindihan ni Ingrid ang bakuran ng bahay ni Wilmer. Nadakip naman ito ng mga otoridad at ikinulong upang pagbayaran ang mga kasalanan. Cora, salamat dahil iniligtas mo ang anak ko. Handa ka talagang isakripisyo ang buhay mo para kay Tim. Oo naman, Mr. Castro. Mahal na mahal ko ang batang yon. Tsaka parte yun ng trabaho ko kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Sabi ng doktor maayos naman daw ang lagay naming mag-ina. Nakangiting sabi ni Cora. Cora, ang laki talaga ng utang na loob ko sa'yo kaya kung pwede, huwag ka na ring mawala sa tabi ko para naman makabawi ako sa'yo kahit papano. Malaki man ang pagitan ng edad ni Wilmer at Cora ay naging komportable sila sa isa't isa. Hindi may tatangging mayroong nararamdaman si Wilmer kay Cora at ganoon din naman ang nurse. 2 taon mula nang makapanganak si Cora ay napagpasyahan nilang magpakasal. At syempre, si Tim ang pinakamasaya dahil mayroon siyang matatawag na mommy at daddy. Alam mo Wilmer, malaki ang pasasalamat ko sa iyo dahil ikaw ang nagligtas sa buhay ko ng mga panahong gusto ko nang mamatay. Wika ni Cora sa asawa. Ikaw din naman Cora. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka ngayon, kung saan sa ang ospital ko na dinalang anak ko. Baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang tunay na ugali at pagkatao ni Ingrid. Alam mo, minsan iba talagang gumawa ng paraan ng Diyos. Nakangiting wika ni Wilmer bago hinalikan si Cora sa noo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.